lumawak ng husto ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran sa buong gitnang silangan. Ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa mga Gulf states ay sinalakay ng mga missile at drone ng Iran habang 3 US fighter jet ang nagliyab at bumagsak sa Kuwait. Ano ang kahihinatnan ng digmaang ito at gaano nakalaki ang digmaang ito na halos lamunin nito ang buong mundo? Kaya naman set back at relax para sa mahahalagang impormasyong ito. Pero bago yan mga boards, baka pwedeng pakilike ng videong ito. Malaking bagay sa aming mga content creator ang inyong like. Maraming salamat po. Ang digmaan sa gitnang silangan na nagsimula sa pinagsamang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na ikinasawi ng Supreme Leader ng Iran at 40 matataas na opisyales ng Islamic State ay lumawak ng husto na may naiulat na mga kaswalti at pagkawasak sa hindi bababa sa 9 na bansa, kabilang ang malalaking pag-atake sa Tehran. Nagpakawala ang mga eroplanong pandigma ng Israel at Amerika ng panibagong alon ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Iran, kung saan sinabi ng Iranian Red Crescent Society, IRCS, na mahigit sa 500 katao na ang nasawi mula nang magsimula ang labanan. Naglunsad din ang Israel ng matinding pag-atake sa Lebanon, matapos maglunsad ang Hezbollah ng pag-atake sa hilagang Israel bilang ganti sa Israeli strike noong Sabado na ikinamatay ng pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Iniulat ang mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng langis at iba pang target sa loob ng 1,200 miles na saklaw ng rehiyon, mula sa Gulf of Oman, kung saan sumabog ang isang drone boat na may dalang bomba laban sa isang oil tanker, hanggang sa Cyprus kung saan tinarget ang isang base militar ng Britain. Sinabi ng militar ng US na aksidenteng nabaril ng air defense ng Kuwait ang 3 American F-15E fighter jet sa gitna ng pag-atake ng Iran. Na-recover ng ligtas ang 6 na piloto ng 3 fighter jets. Sa video, makikitang umiikot pababa ang isa sa mga eroplano habang naglalagablab ang makina hanggang sa bumagsak ito sa lupa at sumabog sa apoy. Makapal na itim na usok ang nakita sa paligid ng embahada ng USM sa Kuwait, kung saan naroon ang mabigat na presensya ng seguridad, mga ambulansya at mga truck ng bumbero. May malalakas na pagsabog na narinig sa Dubai at Samha sa United Arab Emirates at sa Doha, kabisera ng Qatar. Isinara ng Saudi Arabia ang pinakamalaki nitong refinery matapos magdulot ng sunog ang drone strike doon. Isa ito sa maraming oil installation na naging target. Sa unang pag-atake na umabot sa mga kaalyado ng US sa Europa, tinamaan ng drone ang British Akrotiri Air Base sa Cyprus Magdamag. Sinabi ng Britain at Cyprus na limitado ang pinsala at walang nasawi. Ang pagtatangkang patalsikin ng liderato ng Iran ay itinuturing na pinakamalaking sugal sa patakarang panlabas ng US sa loob ng ilang dekada. Inulit ng Pangulo ng US na si Donald Trump ang kanyang panawagan sa mga Iranian na mag-alsa at pabagsakin ang kanilang mga leader, at sinabi niyang maaaring tumagal ng ilang linggo ang kampanya sa himpapawid. Ayon sa kanya, ang malaking alon ng pag-atake ay hindi pa dumarating. We're knocking the crap out of them. The big wave hasn't even happened. The big one is coming soon. Sa unang pampublikong pahayag ng isang opisyal ng administrasyon mula nang magsimula ang digmaan noong Sabado, sinabi ng US Defense Secretary na si Pete Hegseth na layunin ng US na wasakin ang hukbong dagat ng Iran, ang produksyon nito ng ballistic missile at ang kakayahan nitong lumikha ng sandatang nuklear. Paulit-ulit niyang sinabi na, hindi magpapakalubog ang US sa matagalang digmaan. At ang operasyon ay hindi isang democracy-building exercise at hindi ito Iraq at hindi ito walang katapusan. Sinabi ng militar ng US na gumamit ang mga B-2 stealth bomber ng 2,000-pound na bomba laban sa mga pasilidad ng ballistic missile ng Iran. Ayon kay Trump, 10 barkong pandigma ng Iran ang pinalubog at ang punong himpilan ng hukbong dagat nito ay malaking bahagi ang nawasak. Sa loob ng Iran, kung saan nagsisiksikan ang mga residente sa mga highway upang tumakas sa mga lungsod habang bumabagsak ang mga bomba, namamayani ang kawalan ng katiyakan at sari-saring emosyon, mula sa pangamba hanggang sa euphoria. Isang residente ng Tehran ang nagsabing ang pambobomba noong Lunes ang pinakamabigat sa ngayon at tila mas walang pinipiling target ang mga missile.
Ayon sa kanya, kabilang ang mga ospital at klinika sa mga nasirang gusali. Nagiging parang Gaza na kami, aniya. Isa pang residente, si Hosna, 45 taong gulang na abogado, ang nagsabi, Sa tuwing makaririnig kami ng pagsabog, natatakot kami sandali. Pero nakakaramdam din kami ng kakaibang saya at pananabik tuwing may strike. ayon sa IRCS, umabot na sa 555 ang bilang ng mga nasawi sa Iran at mahigit 130 lungsod ang inatake. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na ang kanilang mga pag-atake ay nakatuon sa mga command at control center at sa matataas na leader ng rehimen. Sa Israel, 11 katao ang nasawi at 52 naman sa Lebanon. Sinabi ng militar ng Israel na nagsimula ito ng panibagong alon ng pag-atake sa Tehran matapos maglabas ng babala sa mga residente na lumikas. 2 malalakas na pagsabog ang naiulat malapit sa punong himpilan ng state broadcaster ng Iran na IRIB. Sinabi ng hukbo ng Israel na kanilang tinamaan at binuwag ang complex. Ang mga kaalyado ng US sa Europa ay lumayo sa unang desisyon ni Trump na maglunsad ng digmaan. Sinasabing hindi ito umabot sa legal na pamantayan ng isang agarang banta. Gayunpaman, sinabi nilang makikilahok sila upang pigilan ang kakayahan ng Iran na gumanti matapos nitong salakayin ang kanilang mga kaalyado. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng White House na makikipag-usap ang Washington sa Tehran sa hinaharap, ngunit hindi pa ngayon. Sinabi ni Pangulong Trump na may bagong potensyal na liderato sa Iran na nais makipag-usap at darating ang panahon na siya ay makikipag-usap. Sa ngayon, nagpapatuloy ang Operation Epic Fury nang walang paghinto aniya. Hindi malinaw ang pangmatagalang posibilidad kung paano muling bubuuin ng Iran ang liderato nito at papalitan si Khamenei. Sinabi ng halal na Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na pansamantalang inaako ng isang leadership council na binubuo niya ng pinuno ng hudikatura at ng isang miyembro ng Guardian Council ang mga tungkulin ng Supreme Leader. Sa Jerusalem, umalingaw-ngaw ang mga pagsabog habang naharang ang mga missile na pinakawalan ng Iran patungong gitnang Israel. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Israel, nabawasan ang mga pag-atake laban sa Israel magdamag mula noong linggo na iniuugnay niya sa paghina ng kakayahang militar ng Iran dahil sa mga strike ng Israel. Itinigil naman ang paglalayag ng mga cargo ship sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis, matapos ang mga banta ng Iran at mga pag-atake laban sa mga tanker. Tumaas ng malaki ang presyo ng langis at bumagsak ang mga pamilihang pinansyal at ramdam na ito ng buong mundo. Sinabi ng Revolutionary Guards ng Iran na tinamaan nila ang 3 US at UK oil tanker sa Gulpo at sa Strait of Hormuz at inatake rin ang mga base militar sa Kuwait at Bahrain gamit ang drone at missile. Ipinakita ng datos sa shipping na daan-daang sasakyang dagat, kabilang ang mga oil at gas tanker, ang nag-angkla sa kalapit na karagatan. Nagbanta ang isang general ng IRGC na susunugin ang anumang barkong magtatangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Hindi namin pahihintulutang may kahit isang patak ng langis na lumabas sa rehiyon. Aabot sa $200 ang presyo ng langis sa mga susunod na araw, ani General Sardar Jabari. Malaki rin ang naging abala sa pandaigdigang paglalakbay sa himpapawid dahil sa pagsasara ng mga pangunahing paliparan sa gitnang silangan. Sinabi ng UN Nuclear Watchdog na wala silang indikasyon na tinamaan ng mga pag-atake ng Israel at US ang anumang pasilidad nuklear ng Iran, ayon sa pinuno ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Grossi, sa kabila ng pahayag ng sugo ng Iran na may tinarget na isa. Ang programang nuklear ng Iran ay isa sa mga dahilan na ibinigay ng Israel at US para sa mga pag-atake na nagsasabing papalapit na ang Iran sa kakayahang lumikha ng bombang nuklear. Gayunpaman, tila hindi gaanong naapektuhan ang natitirang mga pasilidad atomiko ng Iran matapos ang pag-atake ng 2 militar noong Hunyo. Wala kaming indikasyon na alinman sa mga instalasyong nuklear ay nasira o tinamaan. Sabi ni Grossi sa kanyang pahayag sa pulong ng 35 bansang Board of Governors ng kanyang ahensya. Ano ang aral dito? Mga boards, hindi ba't ang isang maling hakbang, isang maling kalkulasyon, maaaring magpalawak sa apoy ng digmaan, ngunit may isa pang landas, ang landas ng diplomasya, pag-uusap at kompromiso.
Ang tunay na tanong ay hindi lamang kung sino ang mananalo, kundi kung gaano karaming buhay ang kailangang masakripisyo bago manumbalik ang katahimikan. Sa huli, ang digmaan ay hindi lamang kwento ng mga missile at estratehiya. Ito ay kwento ng mga ina, ama at anak. Kwento ng takot at pag-asa. Habang nagbabantay ang mundo, nananatiling malinaw ang isang katotohanan. Ang kapayapaan ay hindi automatikong dumarating. Ito ay pinipili, ipinaglalaban, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng pagkakaunawaan. At sa panahong ito ng krisis, ang buong mundo ay nakamasid at umaasa. Ano ang masasabi nyo? Ipaalam naman sa amin sa pagkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, El Profesor.